malimlim naman sa hapon hanggang sa gabi kung kailan may aasahan muling mga pagulan. Bernadette, as of 5 p.m. ay nakataas pa rin na heavy rainfall warning sa ilang lugar kabilang na ang Metro Manila, pati ang Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan na inaasahan pa ng mga malalakas na mga pagulan sa mga susunod na mga oras. Sa aking pinakatayuan ngayon dito sa may kahabaan ng LS Amoranto, malapit sa kanto ng G. Araneta ay medyo umuulan-ulan pero hindi pa ito malalakas o malaki ang pagbabagsak ng ulan. Pero kaninang umaga sa kasagsagan ng grabing pag-ulan, sabi ng mga nakausap ng presidente dito malapit sa ating pinakatayuan ay bumaha rito, umabot ng 2 talampakan yung taas o lalim ng baha at dun sa ating flood marker sa ating likuran umabot sa color yellow, buti na lang at meron ditong flood marker na makikita sa magkabilang bahagi ng kalsada. Sabi nila ay normal na umuulan o bumabaha dito kapag malakas ang pagbuhos ng ulan. Yan ang rin sa nalay ng panahon mula po dito sa Barangay sa Domingo sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat po kami. Bibigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame ang Pinay Broadway icon na si Lea Salonga. Ayon sa music publication of Billboard, kabilang ang Tony Award-winning singer and actress sa 35 personalidad mula sa larangan ng recordings, motion pictures, television, live theater or performance at sports entertainment na pasok sa Hollywood Walk of Fame Class of 2025. Ibinahagi mismo ni Lea sa kanyang social media account ang magandang balita at pinasalamatan ang Manila International Film Festival sa pag-nominate sa kanya para makatanggap ng bituin. Inaabangan na ng fans ang pag-anunsyo kung kailan gaganapin ang Hollywood Walk of Fame Star Ceremonies. Aabot sa 100 pamilya ang apektado sa sunog sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Sa Marikina City naman, aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog sa isang auto shop. Nagpapatrol, Bea Cuadra. Makikita ang makapal na usok at naglalagablab na apoy sa Barangay 420 Zone 43 sa Sampaloc, Maynila madaling araw nitong Huwebes. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog ayon sa DFP. Dinala sa ospital ang 58 anyos na babae matapos magtamo ng paso sa katawan habang 100 pamilya ang apektado at nasa 80 bahay at ilang commercial establishments sa Cavite. Yung kalsada ay maluwag naman, kabilaan. Ang ano lang natin pagdating sa loob, minsan na ubusan tayo ng tubig dahil hindi naman kaagad-agad nakakabalik ang ating mga fire truck na nag-reveal. Pero nahirapan ko sa baba ang ating makasamaan kasi yung usok ay bumaba dahil sa kasabay ng pagbungot ng ulan. Naakula ang sunog ng 4:15 ng madaling araw at umabot sa higit 40 fire trucks ang responde. Ang ilang residente halos wala nang naisalbang gamit. Si Miguela, unang iniligtas ang mga alagang hayop. Ko lang kung ano na rin kung bitbitin, yung aso ba, yung documents nga po naiwan na lang sa bahay kasi hindi ko talaga ma-observe yung nangyayari. Ang residenteng si Johannes, na 15 taon nang nangungupahan sa lugar, natupok din ang kanilang inuupahang bahay at sari-sari store. Gumawa ko ng bigas, pinabas sa dinga, lumatawid, wala. Pati yung mabayad sa bahay, wala na. Ayon sa kapitan, pansamantalang nananatili sa forward court ng barangay ang mga nasunugan. Lumang damit, kahit na anong financial o pagkain. Pero kami naman dito sa barangay namin hindi namin sila papabayaan. Sa Marikina City, naabo ang 10 milyong halagang accessories matapos masunog ang auto shop sa 5th Street, Barangay Santo Niño, madaling araw ng Huwebes. May narinig po ako na parang pumuputok-putok. Tapos, Let's get fiscal. Lesson 1, Saving Strike. New to finances, learn to master your money with Credit Karma today for a stronger tomorrow. tapos may naamoy na may amoy sunog na plastic. Tapos nung pagkasilip ko sa bintana, ayun na may apoy na. Tsaka ko sila ginising lahat, kinalabog ko talaga silang lahat. Dineliminate, nandito na yung responders natin. Medyo nahirapan lang sa taas, banda kasi stock room nila. May daming gamit, karton. Malaking tulong po na malakas ang ulan kanina nung simulang sunog. Itinaas sa unang alarma ang sunog na naapula makalipas ang halos 1 oras. Thank you ba sa kuryente?
Electrical wirings ka doon. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng apoy. Walang nasugatan o nasawi sa sunog. Dea Cuadra, ABS-CBN News. Umabot sa higit 200 estudyante mula sa 2 paaralan ang isinugod sa ospital matapos makalanghap ng hindi matukoy na kemikal sa Sibalom Antique. Suspendido ngayon ang pasok sa 2 eskwelahan. Nagpapatrol, Rolen Escaniel. Panay ang masahe ng ina ni Adrian sa kanyang mga kamay at daliri para bumuti ang kanyang kondisyon habang ginagamot sa ospital. Namanhid ang kanyang mga kamay matapos makalanghap ng hindi matukoy na kemikal habang nasa Pisanan National High School sa Sibalom Antique nitong Miyerkules, Hulyo 2. Sabi niya, parang bulok na bayabas ang naaamoy nila. Lumabas ang mga kaklase niya pero may mga nawala ng malay kaya tinulungan niyang maisugod sa ospital. Maging si Adrian ay nahirapang huminga pero tinulungan niya at ng kaklaseng si Julius ang iba pang mga classmate nilang nakaranas din ng pananakit ng ulo at katawan. Sabi niya, huli na lang niyang nalaman ang nangyari. Labi siyang nag-alala para sa mga kaklase, kaya tumulong siya para maisugod sila sa ospital. Siksikan pa rin sa Ramon Mazat District Hospital ang higit 80 ginagamot pang mga estudyante. Bukod sa high school, nakalanghap din ng kemikal ang mga estudyante ng katabing Pisanan Elementary School. Nagtitriplanting ang mga estudyante nang makaamoy ng nakakasulasok na kemikal. May irritation sa mata, naluluwa ka talaga, tapos paninikip ng dibdib, tapos natutuyo ang lalamunan, parang puhaw na uhaw pa, tapos ang pananakit, parang dito sa sikmura. Vomiting. Wala naman yung vomiting, yung mga bata wala, pero yung mga teacher ko talaga, nag-vomit talaga sila. Sa tala ng provincial government ng Antique, 268 estudyante ang isinugod sa ospital. Isa sa ilalim sila sa post-traumatic stress debriefing. They will be briefed sa psychiatrist para hindi cause ng panic. So, hopefully, within a week, malaman din natin ang investigation kung ano talaga ang cause. Kansilado hanggang Biyernes ang pasok sa 2 eskwelahan. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring insidente. Roland Escaniel, ABS-CBN News, Antique. Arestado ng NBI ang isang TNBS rider at kasamahan nito dahil sa pagbibenta ng halos 4 na milyong pisong halaga ng substandard na vape products. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Sa isang traffic operation sa lungsod ng Parañaque, nabisto ng NBI ang modus na isang TNBS rider at kasamahan nito sa pagbibenta ng mga umunay substandard na mga vape products. Patago nilang i-deliver ang aabot sa 3.9 milyong pisong halaga ng vape products na order umano sa kanilang grupo online. Itong dalawang ito ang nakipag-contract mismo sa ating sure buyers ng mga NBI agents who were assisted by the AFEC. At ang initial meetup nga nila ay sa loob ng casino. Doon sila nagkaroon ng transaction and there was an agreement for the payment of the amount. At ito ay i-deliver doon sa gilid ng kung saan sila ay nahuli na rin at nasist natin itong mga ebidensya nila. Nag-ugat ang operasyon sa sunod-sunod na reklamo na natatanggap ng NBI at DTI ukol sa talamak na benta ng unregulated vape kung saan binibenta pa ito ng iba't ibang flavors. Sabi ng NBI, naging malakas at mabenta sila online kung kaya't walang age requirement sa mga bumibili ng kanilang produkto. Marami na kami natanggap na reklamo tungkol dito. Unregulated, substandard. Kung yung regulated nga, masama sa ating health. Yung unregulated pa kaya. Inamin naman ng mga suspect na may kita sila sa pagbibenta, pero sinabing hindi nila alam na unregistered ang mga produkto. 30 kaya po. Hati na po kayo? Hati na po. Hindi po namin alam na hindi siya registered. Napag-utusan lang po kami ng mga first time lang po namin. One time transaction lang po yun. Hindi naman po namin alam na illegal yung vape products.
Pero okay na rin po kasi kumikilos yung NBI para sa mga ganitong illegal pala. May mga lawyers naman kami. Naharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect. Oh, Ng NBI nationwide ang operasyon ng grupo. Kaya't patuloy ang follow-up operation sa mga nagbebenta ng substandard vape products sa iba't ibang lungsod at probinsya. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Inaabangan na ang pagbabalik sa court ng Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito'y para sa doubles draw katambal ang 23 anyos na si Eva Liz ng Germany. Kapwa nabigo sa singles competition sila Ayala at Liz. Maglalaro ang duo para sa kanilang opening match ngayong Huwebes laban kina Quinn Gleason ng USA na nasa rank number 70 at Ingrid Martins ng Brazil na rank number 80. Sinasabing mas malawak ang karanasan ni Gleason at Martins na nagkamit na ng dalawang WTA doubles titles at naasahang magbibigay ng kapanapanabik na laban kontra naman kina Liz at Ayala. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Ayala sa mga natatamasa na dati ay pangarap lang. Sa post niya sa social media, sinabi ni Ayala na wala na siyang hihilingin pa sa kanyang unang sabak sa Wimbledon. Especially ito dahil bukod sa nakamit ang kanyang childhood dream, naging bahagi rin niya siya ng kasaysayan para sa Pilipinas. Philippine Coast Guard Southern Tagalog, kaalis lang sa Port of Talaw-Talaw ng MV Peña Francia 6 patungo Marinduque ng salpukin niya ang parating naman na fishing vessel na SR Fernando II. Nasira ang rampa at starboard bow ng MV Peña Francia 6 habang napinsala naman ang forward bow ng fishing vessel. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng pasaherong barko at wala rin umanong banta ng oil spill dahil sa insidente. Inilipat naman ang higit 80 pasahero ng MV Peña Francia 6 sa ibang barko at nakabiyahe na bandang alas 12:30 ng tanghali. Pinapakansela naman ng PCG ang safety certificates ng parehong barko habang iniimbestigahan ang insidente. Pinulong na ng MMDA ang mga kinatawan ng malalaking pribadong eskwelahan sa Green Hills sa San Juan at Ortigas para pag-usapan kung paano maiibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa kanilang lugar. Puspusa na rin ang kampanya ng agensya para ipakilala sa publiko ang stop light na hindi na ginagamitan ng timer. At live mula Quezon Avenue sa Quezon City, nagpapatrol Johnson Manabak. Johnson, ano ang naiisip na solusyon sa traffic sa Green Hills? At lahat ba ng traffic lights sa Metro Manila? Wala nang timer ngayon. Galing sa ngayon ng mga traffic lights ng MMDA, ang ilan